Isipin ang sumusunod na eksena, isang kabataang babae, na puno ng mga inaasahan, sabik na naghihintay sa araw na minarkahan niya sa kanyang kalendaryo na may pulang bilog. Matapos ang mga buwan ng pagpaplano, pag-save at mga pangarap, ang oras ay sa wakas dumating upang matanggap ang iyong bagong kusina, na pinasadya upang mabago ang iyong tahanan. Ngunit kung ano ang dapat na maging isang araw ng pagdiriwang ay magiging isa sa mga pinakadakilang pagtataksil na maaari niyang isipin. Ito ay Sabado ng umaga nang ang alarm clock ay umalinggangao sa alas 8. Sa susunod na kama, si Gleb, ang kanyang asawa, ay nagbubuhos ng isang bagay na hindi maintindihan at tinalikuran ang kanyang mukha, inilibing ang kanyang sarili sa ilalim ng mga takip. Matulog. Ngayon, naisip ni Nadja, nakatayo na masigasig na inilalagay ang kanyang pantalon. Ngayon ang araw. Dumating ang kusina sa siyam at ang lahat ay kailangang maging perpekto. Habang siya ay naaanod na makatulog, tumakbo siya sa paligid ng bahay, binubugbog ang mga huling sulok, tinanggal ang bawat espasyo ng alikabok. Ang bawat detalye ay buong-buo na binalak, ang magaan na tono ng kasangkapan, ang synthetic na countertop ng bato, ang mga built-in na kasangkapan. 6 na buwan na pag-save, pagsasaliksik, pangangarap. At ngayon, sa wakas, ang resulta ng napakaraming pagsisikap ay papunta na. Lumitaw si Gleb sa kusina sa paligid ng siyam, mabigat pa rin ang kanyang mga mata sa pagtulog. Magandang umaga, bulong niya, ibinuhos ang kanyang sarili ng kape. Nagising ka sa mga manok ngayon, ha? Si Nadja, kasama ang telepono sa kanyang kamay, ay halos narinig. Dapat ay tumawag sila upang kumpirmahin, puna niya, tinitingnan ang blanko na screen para sa daang oras. Siguro nasa trapiko sila, sagot ng asawa, walang malasakit, habang naghahanda siyang umalis. Tatakbo ako ng ilang mga gawain, babalik ako para sa tanghalian. Tinitigan siya ng hindi paniniwala. Ngunit ipinangako mo na narito. Paano ko ito tatanggapin ng mag-isa? Nagkibit balikat si Gleb. Bilangin lamang ang mga kahon at mag-sign, walang malaking pakikitungo. Bago umalis, nag-atubili siya sandali sa pintuan na para bang nais niyang sabihin ang isang bagay, ngunit natapos na sumuko. Hindi man lang napansin ni Nadja. Mabilis na matalo ang kanyang puso, binibilang ang mga minuto hanggang sa pagdating ng kusina na pinangarap niya. Lumipas ang mga oras. 9, 10, 11. Wala. Nanatiling tahimik ang telepono. Ang mga tawag kay Gleb ay dumiretso sa voicemail. Hanggang sa kalahati ng nakalipas na 11, hindi na makaya ang pagkabalisa na daya ni Nadja ang tindahan. Magandang umaga. Ang pangalan ko ay Nadja Korolyova. Naghihintay ako na maihatid ang aking kusina, ngunit hanggang ngayon wala pa ring nagpakita. Sa kabilang dulo ng linya, isang pag-pause. Pagkatapos, ang mahinahon na tinig ng dadalo, maghintay ng isang sandali, narito, ang paghahatid na ginawa sa kalahati ng nakaraang siyam, sa Rua Florestal, 15, apartment 42. Nilagdaan ni Gleb Korolyov. Ang mga salitang sumigaw tulad ng isang suntok. Rua Florestal, 15. Ito ang address ng biyenan. Dapat mayroong isang pagkakamali, stammered Nadja. Pakiramdam ang lupa na nakabukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi, ma'am. Mayroon kaming pagbabago ng kahilingan sa address dito, na nilagdaan ng iyong asawa 3 araw na ang nakakaraan. Nagbabayad siya para sa pagbabago. Ang mundo ay sumulpot. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nahulog sa lugar, ang kakaibang pag-ugali ni Gleb sa umaga, ang kanyang pagmamadali na umalis, ang kanyang naka-off na telepono. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, hinawakan niya ang mga susi ng kotse at pinalayas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Makalipas ang 20 minuto, huminto siya sa harap ng gusali ng kanyang biyenan. Ang eksenang nahanap niya ay tulad ng isang suntok sa tiyan, ang pinto ajar, mga kahon na nakakalat sa paligid, mga tinig at martilyo na nagmula sa loob. At nandoon sila, Gleb, nakaupo sa sofa na may isang ekspresyon na may kasalanan, at Irina Arkadievna, na nag-uutos sa mga installer tulad ng isang pangkalahatang labanan. Ang aparador na ito hanggang sa kanan. At ang refrigerator ay mukhang mas mahusay malapit sa bintana. Pumasok si Nadja tulad ng isang bagyo. Ano ang nangyayari dito? Gleb flinched.
Tumalikod ang biyenan na may peking ngiti sa kanyang mukha. Nadja, anong sorpresa? Inayos namin ang aking kusina. Ang aking kusina, naitama niya, nanginginig ang boses niya na may galit. Ang binayaran ko sa aking pawis, na pinlano ko ng maraming buwan para sa aming bahay. Bumuntong, hininga si Irina Arkadyevna, na parang nagpapaliwanag ng isang bagay na malinaw sa isang bata. Anak na babae, mas lohikal na mamuhunan sa iyong sariling pag-aari kaysa sa isang inuupahan na maaari mong iwanan anumang oras. Sa wakas sinubukan ni Gleb na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Nadja, Yingli. Gusto ko ng mahabang panahon at hindi kami mananatili sa apartment na iyon magpakailanman. Tumingin siya sa kanya, nasusunog ang kanyang mga mata. Sinabi mo sa akin na save kami ng pera upang mabagsak ang isang pautang. Na ito ay pansamantala. Na itinatayo namin ang aming kinabukasan. Siya ay nakabitin ang kanyang ulo, walang tugon. Ang mga installer, napahiya, tumigil sa pagtatrabaho. Lumingon si Nadja sa kanila, ang pagpapasya na pinapalitan ang kanyang luha. Itigil ang lahat ngayon. Ang kusina na ito ay akin, at hiniling ko na ibalik ito sa orihinal na address sa kontrata. Katahimikan. Alam ng lahat, hindi lamang ito isang argumento sa mga kasangkapan. Ito ay isang labanan para sa paggalang, para sa dignidad, para sa lahat na ninakaw ng walang kaunting kompunksyon. At hindi aalis si Nadja nang wala siyang tagumpay. Ang pinuno ng koponan, isang taong may edad na may matatag na build, ay kumalat sa kanyang mga bisig ng walang magawa. Paumanhin, ngunit mayroon kaming isang sign na deklarasyon dito na binabago ang address ng paghahatid. Sinimulan na namin ang pagpupulong ni. Pinutol siya ni Nadja ng isang matatag na tinig, nagbayad ako para sa sunod na ito. Mayroon akong mga resibo at ang kontrata. Nag-atubiling ang installer, maingat na pinili ang kanyang mga salita, teknikal. Ang kontrata ay nasa pangalan ni Gleb Alexandrovich Korolyov. Siya ang customer sa mga dokumento at ang sign ng pagbabago ng address. Iniwan ng hangin ang baga ni Nadja sa isang mabilis na pagkagalit. Totoo ito, sa salon, ang lahat ay formal formal sa pangalan ni Gleb, dahil kinuha niya ang kanyang mga dokumento sa araw na iyon. Nakalimutan niya ang kanyang card ng pagkakakilanlan. Formal, siya ang may hawak. Ngunit ang karamihan sa halaga ay nagmula sa kanyang pawis, ang kanyang mga buwan na halaga ng pag-iimpok, at ang kanyang walang tulog na gabi na kinakalkula ang bawat sentimo. Nadenka, huwag gumawa ng isang eksena, namamagitan si Irina Arkadyevna, ang kanyang tinig ay matamis ngunit may tono ng babala. Talakayin natin ito ng mahinahon. Naisip ko na ni Gleb ang lahat. Tiwala sa akin, magiging mas mabuti para sa lahat. Naisip ba kayong dalawa? Inulit ni Nadja, na parang sinunog ng mga salita ang kanyang dila. Tulad ng dati, di ba? Lumingon siya sa asawa, kumikinang ang kanyang mga mata. Napagtanto mo ba kung ano ang ginawa mo? Namuhunan ako ng 3 sweldo sa kusina na ito. Dapat itong maging pamumuhunan sa hinaharap na napagkasunduan namin. Pinilipit ni Gleb ang kanyang mukha, na parang ang pagkakasala ay pisikal na nakakaabala sa kanya. Huwag kang labis na labis. Naglagay din ako ng pera. 10%, Gleb. Ang kanyang tinig ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim. Ang natitira ay akin. Bawat ruble. Bawat dagdag na oras. Bawat pag-agaw. Nagbulong siya ng walang pasubali, ngunit kami ay isang pamilya. Anong pagkakaiba ang ginagawa nito kung saan nanggaling ang pera? Wala, ayon si Nadja. Lalo na kapag ang pera na iyon ay maaaring magamit upang baguhin ang apartment ng ina, di ba? Bigla, isang mahalagang detalye, ang isa na malinaw na nakalimutan ni Gleb kapag binago niya ang address, ang pangalan sa ibabaw ng kanyang memorya. Sa mga matatag na kamay, binuksan niya ang bank API sa kanyang cellphone. May isang maliit na detalye na hindi mo napansin, Anya, na inaayos siya ng isang IC gaze. Ang pangalawang pag-install ay binabayaran lamang pagkatapos ng paghahatid at pag-verify ng paninda. Tandaan? Kumurap si Gleb, nalilito. Maliwanag na ang kasunduan ay nakatakas sa kanyang memorya o ang kanyang kaginhawaan. Nagpatuloy si Nadja na ipinapakita ang screen ng telepono, at ang perang ito, pinaikot niya ang aparato para makita ng lahat,
ay nasa aking personal na account. Hindi sa aming magkasanib na account. Sa minahan. At hindi ko balak na ilipat ito. Ang pinuno ng koponan ay nakapangingilabot. Maghintay, hindi kumpleto ang pagpipilian sa pagbabayad. Siya ay dahon sa pamamagitan ng invoice, ang kanyang mga mata ay huminto sa tala, nakabinbin na pagbabayad, 40% ng halaga na may ayos sa paghahatid. Eksakto na kumpirma ni Nadia. 120,000 rubles ay hindi pa nabayaran at hindi babayaran maliban kung ang kusina na ito ay naihatid sa orihinal na address ng kontrata. Sumimangot si Irina Arkadyevna. Gleb, wala kang sinabi sa akin tungkol dito. Gaano katagal? 120,000, sumagot si Nadia para sa kanya nang hindi tinitingnan ang kanyang asawa. Para lamang sa mga kasangkapan. Ang mukha ng biyenan ay naging maputla. Fortune yan. Iyon ang save ko sa 6 na buwan, sagot ni Nadia, mahinahon. Akala nila kaya nito. Magnanakaw lang ba nila ito sa akin sa pamamagitan ng pagbabago ng isang address? Na hindi ko mapapansin? Walang nagnanakaw. Protested Irina Arkadyevna, ang kanyang mga pisngi ay nag-flush. Gleb, ipaliwanag sa iyong asawa na ito ay isang magkasanib na desisyon. Tumawid si Nadia. Joint. Ang isang desisyon ay ginawa sa likuran ng aking likuran, nang walang aking kaalaman, pinagsamang Gleb. Nanatili siyang tahimik, mga mata na nakababa, tulad ng isang batang lalaki na nahuli sa kilos. Ang installer ay hindi comfortable. Excuse me, ngunit kailangan nating lutasin ito. Kung hindi ginawa ang pagbabayad, kailangan nating ihinto ang serbisyo at pagkonsulta sa pamamahala. Maaari kong bayaran ang natitira, nagmamadali si Irina Arkadyevna, inalis na ang kanyang pitaka sa kanyang bag. Hindi mo magagawa, sabi ni Nadia. Binuksan niya ang folder na dala niya at ibinigay ang pinuno ng koponan ng isang sertipikadong kopya ng power of attorney. Ayon sa kontrata, ang karagdagang pagbabayad ay dapat gawin ng customer, Gleb Korolov, o ang kanyang opisyal na kinatawan. Tinuro niya ang dokumento. Ako. Tanging ako. Tumingin ang installer sa mga papel at tumango. Lahat ng tama. Kung wala ang iyong lagda at pagbabayad, hindi kami maaaring magpatuloy. Si Irina Arkadyevna ay bumagsak na saktan. Ito ay blackmail. Gleb, may sasabihin ka. Ngunit si Gleb ay nanatiling tahimik, sa wakas ay naunawaan ang bitag na itinakda niya para sa kanyang sarili. Lumingon si Nadia sa koponan. Ay, dismantle kung ano ang install na, pack ang lahat at ihatid ito sa orihinal na address. Doon ko susuriin at gagawa ng pagbabayad. Isang sandali. Ang biyenan ay namagitan. At sino ang magbabayad para sa bagong paghahatid at muling pagsasaayos? Ito ay mga karagdagang gastos. Ikaw, sagot ni Nadia, nang hindi sinasadya. O Gleb. Hindi mahalaga. Nagbabayad lamang ako para sa nakasaad sa paunang kontrata. Ito ay walang kapararakan. Sumabog si Irina Arkadyevna. Gleb, hahayaan mo ba siyang makipag-usap sa akin ng ganyan? Ngunit sa unahang pagkakataon, hindi sumuko si Gleb sa hindi magandang tono ng kanyang ina. Lumingon siya sa kanya, ang kanyang boses firm, Nanay, tama si Nadia. Kami ay kumilos ng hindi tapat. Ito ang kanyang pera, at may karapatan siyang magpasya kung saan pupunta ang kusina. Ang biyenan ay bumagsak sa kawalan ng paniniwala. Nasa tabi ka na ba? Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo. Nasa tabi ako ng hustisya, sagot ni Gleb, tahimik ngunit walang pag-aatubili. Nagkamali kami. Nagkamali ako. Tumingin si Nadia sa kanya, nagulat. Huwag kailanman marinig ang tono na iyon sa kanyang tinig, isang katatagan na nakaramdam ng kakaiba sa kanyang mga labi. Ang pinuno ng koponan, sinusubukan na mapagaan ang pag-igting, iminungkahi, tatawagan ko ang opisina at suriin ang mga pagpipilian. Siguro mayroong isang gitnang solusyon sa lupa. Lumakad siya palayo, tumawag sa kanyang tainga. Ang katahimikan na nahulog ay mabigat, naghihirap. Nakaramdam si Nadia ng kakaibang kawalang kasiyahan. Nawala ang galit, pinalitan ng isang malalim na pagkapagod at pagkabigo na masaktan kaysa sa anumang sigaw. Napanood niya ang Gleb, maputla at nagkasala, at si Irina Arkadyevna,
ang kanyang mga labi ay magkasama sa isang manipis na linya ng sama ng loob. Ang eksenang iyon ay ipinaliwanag ng labis ang mga taon ng hindi sinasabing mga salungatan, ang mga unilateral na desisyon, ang patuloy na pakiramdam ng pakikipaglaban lamang. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang installer. Mayroon kaming isang solusyon. Habang nagsimula ang pagpupulong, maaari nating buwagin ito ng walang karagdagang gastos. Ang bagong paghahatid ay magkakaroon ng pagtaas ng 5,000 robles. Sino ang nagdadala ng gastos na ito? Magbabayad ako, sabi ni Gleb, nakakagulat sa lahat. Kinuha niya ang kanyang pitaka sa kanyang bulsa, ang kanyang tinig ay namumula. Ito ay ang aking pagkakamali. Nasa akin na ayusin ito. Si Irina Arkadyevna ay suminghot ng galit, ngunit walang sinabi. Habang binawi ng koponan ang naayos na mga module, lumabas si Nadja sa hagdan. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong mag-isip. Makalipas ang ilang minuto, nagbukas ang pinto. Lumapit si Gleb, nag-aalangan. Nadja. Ako di. Siya ay natigil, hindi alam kung saan magsisimula. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya, mababa. Napakahirap bang kausapin ako? Bumuntong hininga si Gleb, tumatakbo ang isang kamay sa pamamagitan ng kanyang buhok. Pinipilit ako ni nanay ng mga linggo. Sinabi niya na aaksaya kami ng pera, na mas mahusay na mamuhunan sa kanyang apartment, na kung saan ay magiging isang araw pa rin. Sinubukan kong ipaliwanag na ito ay ang kanyang pera, na sumang-ayon kami, ngunit kilala mo siya. Gagawin ko na kumpirma ni Nadja. Ngunit ang desisyon ay sa iyo, Gleb. Hindi sa kanya. At nag-screw up ako, inamin niya. Akala ko sasang-ayon ka sa huli. Iyon ay magiging isang paraan upang makatipid ng pera. Tumawa siya nang walang katatawanan. At naniniwala ka talaga na sasang-ayon ako na manirahan sa iyong ina. Matapos ang lahat ng aming mga pag-uusap tungkol sa espasyo, tungkol sa kalayaan. Inaasahan ko na. Natahimik si Gleb, napahiya. Na ibibigay mo. Tulad ng lagi. Maiintindihan mo mamaya, kapag nakita mo ang pangwakas na resulta, bulong ni Gleb, napahiya, ang kanyang mga mata ay naayos sa sahig na parang ang kanyang pagpapatawad ay nakasulat doon. Sa madaling salita, inaasahan mong ilalagay mo ako sa harap ng isang fate na nakumpleto. Umiling-iling si Nadja, ang kanyang mga labi ay pinindot sa isang manipis na linya. Klasikong diskarte mula sa iyong ina. Hindi niya ito tinanggihan. Hindi ko magawa. Ang mga salita ay lumabas na mapait, slurred, alam kong kumilos ako tulad ng isang duwag. At labis kong ikinalulungkot ito. Pinanood niya siya ng mahabang segundo na parang tinitimbang ang bawat damdamin sa isang hindi nakikita na sukat. Ang galit ay naalis na, pinalitan ng isang malalim na pagkapagod at isang butas na kalinawan, ang uri na darating kapag ang hamog na ulap sa wakas ay nakataas. 2 taon ng pag-aasawa at ngayon lamang nahaharap sa tahimik na pagtataksil ng isang sirang kasunduan, nakita ba niya ang lahat na may masakit na kalinawan? Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na bahagi? Ang kanyang tinig ay mababa ngunit matatag. Hindi ka nagbibigay sa kanyang pressure. Hindi mo iniisip na karapat, dapat ako sa isang pag-uusap. Hindi mo ako binigyan ng kaunting paggalang upang sabihin sa akin ang kanilang mga plano. Ang mga panghalip ay parang kutsilyo. Natatakot akong sabihin na hindi, pagtatapat ni Gleb, nanginginig ang kanyang mga kamay. Siyempre sasabihin ko hindi. Halos tumawa si Nadja, isang tuyong tunog. Ito ang aking pera, aking kusina, ang aking mga plano para sa hinaharap, na, tulad ng natuklasan ko ngayon, iba ang nakikita mo kaysa sa ginagawa ko. Binuksan ang pintuan ng apartment gamit ang isang crate. Sa pintuan, ang pinuno ng koponan ng assembly ay nagpahid ng kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Natapos na namin ang pag-dismantling. Maaari kaming magtungo sa bagong address. Sumasama ka ba sa amin? Tumango siya ng walang pag-aalangan. Kailangan kong suriin ang listahan ng mga bahagi at lagdaan ang mga dokumento. Lumingon siya sa Gleb, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang pagpapasya na hindi pa niya nakita sa kanya. Pupunta ka ba?
Tumingin siya sa pasilyo na parang ang sagot ay nakasulat sa mga pader ng pagbabala. At ano ang tungkol sa aking ina? Ang tanong ay tulad ng isang hatol. Ngumiti si Nadia, malungkot, ironic. Narito ang sagot sa lahat. Nang walang ibang salita, lumingon siya at sinundan ang mga kalalakihan na nagdadala na ng mga kahon sa elevator. Nahuli lamang siya ni Gleb nang siya ay nakatayo na sa tabi ng paghahatid ng van, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa paligid ng kanyang mga susi ng kotse. Nadia, teka. Sasamahan kita. Gusto kong gawing tama ang mga bagay. Ayusin kung ano. Pagod na siya. Ang episode ngayon? O ang ating buong buhay? Lahat, sagot niya, matatag sa unahang pagkakataon kaninang umaga. Naiintindihan ko kung gaano ako kamalian. Ang aking ina ay hindi dapat makagambala sa aming mga pagpapasya. Tinitigan siya ni Nadia ng mahabang sandali na parang naghahanap ng isang bagay sa kanyang mukha na hindi na umiiral. Alam mo, hindi ako sigurado na mayroon pa rin tayong mga desisyon na magkasama. Ngunit ang kusina na ito, kukunin ko iyon. Dahil nararapat ako. Pagkalipas ng 3 taon, umiinom si Nadia ng kape sa beranda ng bahay ng kanyang bansa, ang singaw mula sa tasa ng paghahalo sa simoy ng umaga. Sa tabi ng pintuan, sa stroller, ang 6 na buwang gulang na si Alice ay nagbubuhos ng tulog. Ang isang mainit na kamay ay nakapatong sa kanyang mga balikat, binabalot siya sa isang lana na shawl. Hindi ka ba malamig? Ang tinig ni Victor ay mababa, mapagmahal. Ngumiti siya, tinagilid ang kanyang mukha upang matanggap ang kanyang halik. Ngayon ay mainit. Pinukaw ni Alice, ngunit hindi nagising, isang maliit na himala, isinasaalang, alang na normal. Sa oras na iyon, hihilingin na niya ang pansin ng mga nagugutom na pag-iyak. Natutulog pa ba ang prinsesa namin? Nagbiro si Victor, sumisilip sa kanyang anak na babae. Dapat bigyan si nanay ng isang bihirang regalo. Tiningnan ni Nadia ang kanyang anak na babae na mailambing na nasaktan. Ang diborsyo ni Gleb ay naging nakakagulat na maayos. Ang argumento na iyon sa kusina ay ang huling dayami sa isang tasa na umaapaw na maisama ng loob. Siya ay lumipat mag-isa, kinuha ang kusina na kasama niya, ngayon ay isang sentro sa kanyang bagong tahanan, at buwan na ang nakakaraan. Pagkaraan nito, nakilala niya si Victor. Ang isang matagumpay na arkitekto, na kung saan natuklasan niya ay higit na karaniwan kaysa sa naisip niya. Si Gleb, natutunan ko mula sa mga kaibigan sa isa't isa, na nirahan kasama ang kanyang ina pagkatapos ng paghihiwalay. Ngunit, sa isang hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan, sa wakas ay sinira niya ang pusod. Bumili siya ng isang maliit na studio, sa kredito, at nahaharap sa galit ni Irina Arkadyevna sa unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Ngayon ay nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng SE, ay nakikipag-date sa isang batang babae, at, mula sa sinabi, natututo siyang bumuo ng mga relasyon ng walang nakakalason na mga string. Ano ang iniisip mo? Hinaplos ni Victor ang kanyang braso. Paano lumiliko ang buhay? Sagot ni Nadia, ang kanyang mga daliri na naglalaro kasama ang rim ng kanyang tasa. Alam mo, kung minsan sa palagay ko dapat kong pasalamatan si Gleb at ang kanyang ina. Bakit? Sumimangot si Victor, nakakaintriga. Dahil sa sandaling iyon, kasama ang kusina na iyon, naintindihan ko ang aking halaga. Na napagtanto ko kung ano ang talagang gusto ko sa buhay. Ngumiti siya, mapait at matamis sa parehong oras. Kung hindi ito para sa salungatan na iyon, maaaring magastos ako ng maraming taon na sumusubok na magkasya, ihulma ang aking sarili sa mga kagustuhan ng ibang tao. Hinila siya ni Victor, hinalikan ang kanyang templo. Kung gayon dapat ko ring pasalamatan sila. Kung hindi, hindi na tayo makakilala. Ang isang malambot na bulong ay nagmula sa cart. Nagsisimulang magising si Alice. Kinuha ni Nadia ang kanyang anak na babae, niyakap siya sa kanyang dibdib. Alam mo kung ano ang nakakatawa, bulong niya, nakatingin kay Victor. Ang kusina na iyon, na nagsimula sa lahat, ay naging simbolo ng aking pag-restart. Sa tuwing nagluluto ako dito, naaalala ko, hindi ko nahahayaan na may magpasya para sa akin muli. At siya ay nagluluto ng maayos, sa pamamagitan ng paraan, kumindat si Victor, hinalikan ang kanyang ulo. Ngayong gabi magkakaroon siya ng isa pang dahilan upang lumiwanag. Ang kanyang mga magulang at ang aking kapatid ay darating para sa hapunan.
Ipagdiwang natin ang bagong bahay. Ngumiti si Nadia, pinapanood ang kanyang anak na babae na si Stretch at ang kanyang asawa sa tabi niya. Ang buhay, pagkatapos ng lahat, ay muling nabuo ang sarili. At nagsimula ang lahat ng 3 taon na ang nakalilipas, pinili niyang huwag sumuko. Kahit nasa kusina, hindi para sa kanyang sarili,